Hey, what's good? Ulit si Paul. From my last story, yung nangyari about sa previous work ko. So, since wala naman tayong magagawa ron, at least kahit pa paano nailabas ko naman yung frustration ko. So, let's move forward by doing these things. Yung mga bagay-bagay na makakontrol natin. Isa na to sa mga bagay-bagay na yun. And kung makikita nyo, napakarami nitong bote na nilinis ko namin. Kasi itong mga bote na to ay galing sa tindahan ng magulang ko. So, sa story na to, at the time, nasa point na sila na hindi na sila makapagbenta dahil nagkapatong-patong na rin yung problema nila. Sobrang chaos yung nangyari, sobrang magulo talaga yung mga family issues. And during the time, meron parang civil war, parang Marvel lang. Yun may nangyari sa mga family issues, yung ganon, yung magkagalit kayo ng kapatid mo, then sila yung mediator or laging pumapagitna sa aming dalawa, yung hanggang na natuluyan nang umalis yung naming tatay. Pero at this point, okay naman na kami ng kapatid ko. Nakalungkot nga lang na hindi na nakita ng tatay namin ng dalawang mata niya na gano'n na nangyari. Maikli lang ang buhay. Kaya kung kailangan magpatawad ka agad, magpatawad, wag magpakumbaba, wag magmataas. Ayun. So, nakakalungkot. Pero gano'n talaga eh. I think siguro na everything happens for a reason. Hiram lang ang buhay. Nagkataon na tinawag na yung tatay namin ni Lord. So, ayun, going back sa story. So, for today's video, ayun, for now, ito muna yung gagawin natin. Makatulong na, para makatulong habang naghahanap pa tayo ng work or mga ganon. So, gusto ko rin na kunin yung pagkakataon na to na mabawasan yung tambak dito sa bahay. And sa totoo talaga, may pera sa basura. Ayan. Tuloy lang ang buhay habang sa kasalukuyan naghahanap tayo ng next natin na pagkakitaan. And at this point, bakit ako may ang gawin kung ano ginagawa ko ngayon? Nagawa ko naman dati to, and marami naman akong trabaho na na-experience along the journey. Napakarami kong natutunan. Nagtindero sa palengke, nag-delivery boy sa business ng magulang ko, naging taga-katay ng manok, nag-service crew sa isang fast food, naging restaurant crew, naging CD rental associate ng panahong uso pa yung mga CDs and DVDs, hanggang nakapasok sa world ng BPO or sa kilala ng lahat na call center. Naranasan ko din maging team lead, pero na-realize ko hindi ko kayang mag-commit sa role kasi masyado ng malaki yung role na ginagawa ko outside the office hours. Benta rito, benta doon, ganun side hustle kasi hindi naman sapat yung isang work lang. And noon pa man na kahiligan ko na talaga yung nagbenta nung kung ano-ano lang. Second hand na gamit, pwedeng sapatos, pwedeng sombrero. Noong mga panahong hindi pa ganun kalakas ang dating ng ukay. Unlike sa panahon ngayon, kaliwat kanan ng ukay. Kahit saan makakita ka ng halos may nag-uukay. Yun nga lang, ang labanan talaga, dapat competitive ka. Alam na naman ang negosyante yan. So, ayun nga, for now, ito na muna kahit paano
survive. So halos inabot din ng isang buwan yung paglilinis nitong mga bote na to sa sobrang dami. Ayan, pati crates binenta na rin. Kaya ayun, sulit din naman yung pagod. Kaya tignan natin kung magkano aabutin nito. Kung saan pwede ibenta yung mga bote ng beers, kasama na rin yung lalagyan o yung basyo. Check nyo na lang dito sa screen yung address, ipa-flash ko. And ito rin yung lugar sa Pasig. Kung alam nyo yan, bahala na kayo. You already know what to do.